Ang White Lady sa Colon Street. Sa pinakamataong kalsada ng Cebu, ang Colon Street, may isang lumang alamat na patuloy na kumakalat. Isang babaeng nakaputi ang gumagala sa 10 oras ng gabi, walang muka, tahimik at naghahanap ng kanyang susunod na biktima. Ngunit sa likod ng alamat na ito, may mas malalim pang lihim na magbubunyag ng mas matinding kasamaan na matagal nang nakatago sa kalsadang ito. Isang grupo ng magkakaibigan ang hindi naniniwala sa kwento hanggang sa masaksihan nila mismo ang nakakakilabot na presensya ng babaeng nakaputi. Ang kanilang buhay ay tuluyang magbabago at isa-isa silang mawawala sa isang laro ng takot, sumpa at misteryo. Ang unang pagpapakita, gabi sa Colon Street. Sikat ito sa mga estudyanteng galing sa eskwelahan, mga call center agents na pauwi at mga taong naglalakad patungo sa kanilang tahanan. Ngunit sa oras ng hating gabi, nagbabago ang ihip ng hangin. Si Mika, isang estudyanteng papauwi mula sa trabaho, ay naglalakad kasama ang kaibigang si Jessa. Sa kabila ng mga kwentong naririnig tungkol sa White Lady, hindi sila natatakot. Sus! Hanggang ngayon, pinaniniwalaan mo pa rin yan. Tawa ni Jessa habang tinatahak nila ang madilim na eskinita. Oo naman, marami nang nawawala rito, di ba? Hindi kaya White Lady ang kumuha sa kanila. Sagot ni Mika na may halong biro pero may takot sa boses. Sa gitna ng usapan, napansin nilang walang katao-tao sa paligid. Sa kabila ng maingay na lungsod, biglang naging tahimik ang Colon Street. Hindi normal ito. Tila may malamig na hangin ang dumaan at narinig nila ang mahinang hikbi mula sa isang madilim na kanto. May umiiyak ba? Tanong ni Mika habang hinahanap ng mata ang pinagmulan ng tunog. Sa isang lumang tindahan na matagal nang nakasarado, may isang babaeng nakatalikod, mahaba ang buhok, nakaputing bestida na may bahid ng putik at dugo. Nakayuko ito, walang gumagalaw sa kanyang katawan maliban sa kanyang mga balikat na parang nanginginig sa pag-iyak. Miss, okay ka lang? Tanong ni Jessa habang unti-unting lumalapit. Ngunit nang ilawan nila ito gamit ang cellphone, biglang huminto ang pag-iyak ng babae. Nang dahan-dahan itong humarap, wala itong muka. Isang itim na butas lamang kung saan dapat naroon ang mga mata at bibig. Takbo! Sigaw ni Mika. Ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong kalye. Ang huling tunog na narinig ni Mika ay ang kanyang kaibigang si Jessa na parang hinihigop sa dilim. Ang White Lady sa Colon Street ay muling lumitaw at isang biktima na naman ang kanyang nadagit. Ang hinila ng dilim. Sa sumunod na araw, hindi sumipot si Jessa sa klase. Pinuntahan ni Mika ang kanyang apartment, ngunit walang sumasagot. Sa takot, nagdesisyon siyang pumunta sa istasyon ng pulis upang mag-report. Ngunit nang sabihin niya na ang White Lady ang kumuha kay Jessa, walang naniwala sa kanya. Estudyante ka, di ba? Huwag kang gumamit ng horror stories para lang makatakas sa problema. Baka naglayas lang yun. Sagot ng isang pulis. Habang pauwi, dumaan siya sa Colon Street. Hindi niya maiwasang tumingin sa lumang tindahan kung saan huling nakita ang kaibigan. Bigla siyang kinilabutan.
May sapatos na iniwang nakakalat sa tabi ng tindahan. Sapatos ito ni Jessa, at sa loob ng tindahan, sa isang sirang salamin, may nakasulat gamit ang dugo. Isa ka sa susunod. Ang babala sa salamin. Nang makauwi si Mika, hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang naiisip ang mensaheng nakita niya. Nagdesisyon siyang tawagan ang kanyang kaibigang si Ryan, isang aspiring paranormal investigator. Pare, seryoso to. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyayari sa Colon Street, pakiusap ni Mika. Puntahan natin mamayang hating gabi, sagot ni Ryan. Sa hating gabi, bumalik sila sa Colon Street. May dalang kamera at EVP recorder si Ryan. Kasama nila si Leo, isang matapang na kaibigan nilang hindi na naniniwala sa multo. Kung may white lady dito, magpakita ka, sigaw ni Leo. Walang sagot. Ngunit nang itutok ni Ryan ang kamera sa isang lumang salamin sa tindahan, may lumabas na mukha ng isang babae. Walang mata, nakangiti ng hindi normal at dahan-dahang lumalapit mula sa loob ng salamin. Biglang lumamig ang paligid. Pumalyado ang ilaw sa poste. Tara na! Sigaw ni Mika. Ngunit si Leo, sa kanyang pagiging matapang, ay hindi agad umalis. Hanggang sa hinila siya ng isang kamay mula sa loob ng salamin. Sa isang iglap, nawala si Leo, nilamon ng salamin mismo. Ang bumalik mula sa salamin, nagimbal sina Mika at Ryan sa pagkawala ni Leo. Sinubukan nilang hanapin siya, pero wala ni isang bakas. Kinabukasan, nakita nilang nagbalik si Leo sa kanilang apartment, pero hindi na siya ang dati nilang kaibigan. Tahimik ito, laging nakatitig sa isang sulok at minsan ay kinakausap ang sarili. Huwag niyo akong iwan. Nandito siya. Nandoon siya sa dilim. Bulong niya. Maya-maya, biglang nagsuka si Leo. Dugo at bubog ang lumabas mula sa kanyang bibig. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang ilaw at sa salamin ng kanilang kwarto ay nakita nilang muli ang nakangiting white lady. Walang takas. Muling bumalik sina Mika at Ryan sa Colon Street. Kailangan nilang tapusin ang sumpang ito. Dinala nila ang isang albularyo, si Mang Erning, upang magsagawa ng ritual. Ngunit bago pa man sila makapagsimula, biglang lumitaw ang white lady sa kanilang harapan. Nakalutang, duguan ang kanyang bestida at muling lumabas ang kanyang nakakatakot na ngiti. Wala nang makakatakas. Sigaw niya, kasabay ng paggalaw ng mga poste ng ilaw at pagbalot ng dilim sa buong Colon Street. Isa-isang namatay ang ilaw, isa-isa ring naglaho ang kanilang mga boses. At sa huling sandali, isang malakas na iyak ng babae ang umalingaungaw sa buong Colon Street. Ang itim na kandila. Sa madilim na kalsada ng Colon Street, may tatlong anino ang naglalakad. Si Mika, Ryan at ang albularyong si Mang Erning. Matapos ang nakakatakot na engkwentro sa White Lady, hindi na nila maaaring baliwalain ang banta nito. Kailangan nating tapusin ang sumpa, bulong ni Mang Erning. Pero hindi ito madali. May mas madilim na lihim sa babaeng yun. Dinala sila ni Mang Erning sa isang lumang bahay malapit sa Carbon Market. Doon, inilabas niya ang isang itim na kandila at sinindihan ito. Biglang lumamig ang paligid.
Dito natin malalaman kung sino siya at ano ang gusto niya. Habang umiikot ang usok mula sa kandila, biglang lumitaw sa gitna ng kwarto ang isang mga imahe ng nakaraan. Isang babaeng nakaputi, tinatakasan ng isang grupo ng lalaki, umiiyak at duguan. Hindi siya ordinaryong multo. Biktima siya ng matinding trahedya, bulong ni Mika. Ngunit bago pa nila lubusang makita ang buong pangyayari, biglang sumabog ang kandila at nawala ang mga imahe. Isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Wala kayong karapatang malaman ang totoong nangyari. Ang lihim ng Colon Street. Napagdesisyonan ni Mika at Ryan na alamin ang kasaysayan ng White Lady. Pinuntahan nila ang lumang library ng Cebu at naghahanap ng mga luma at di karaniwang kaso. Sa isang alikabok na pahayagan may natagpuan silang balita noong 1975. Dalagita, pinagtulungan ng 4 na lalaki na tagpuang walang buhay sa isang abandonadong tindahan sa Colon Street. Pangalan ng biktima, Maria Isabel Gomez. Siya ang White Lady. Bulong ni Ryan. Pero may mas nakakatakot pa silang natuklasan. Wala sa kulungan ang mga lalaking gumawa nito sa kanya. Buhay pa sila. At isa sa kanila ay may-ari ng isang sikat na negosyo sa Cebu. Kung kaya niyang pumatay noon, kaya niya ulit gawin ito. Sa sandaling iyon, narinig nila ang mahinang pagtawa mula sa sulok ng library. Sa dilim, may isang babaeng nakaputi na nakatayo at nakangiti. Ang kulam ng mga anino. Sa takot, lumayo agad sina Mika at Ryan sa library. Ngunit kahit saan sila magpunta, parang may mga matang nakatingin sa kanila. Nagdesisyon silang puntahan si Mang Erning upang magpakonsulta. Hindi lang ito ordinaryong multo, sabi ng matanda. Isang malakas na puwersa ang bumabalot sa kaluluwa ni Maria Isabel. Isinagawa ni Mang Erning ang isang ritual sa gitna ng isang sementeryo. Gumamit siya ng pulang sinulid at itim na banga. Ngunit habang ginagawa niya ito, biglang sumabog ang mga kandila at isang itim na anino ang lumabas mula sa lupa. Hindi niyo kayang tapusin ang sumpang ito. Ang buong sementeryo ay yumanig at mula sa mga libingan may lumabas na mga kamay na parang gustong hatakin sila pababa sa lupa. Si Mang Erning ay sinubukang labanan ng puwersa pero biglang sumigaw si Mika. Sa kanyang likuran, nakatayo ang White Lady. Mas mukha na itong mas demonyo kaysa tao. Tapusin natin ang simulang ito. Ang apoy sa dilim. Hindi kinaya ni Mang Erning ang puwersang bumabalot sa Colon Street. Kailangan nating sunugin ang lugar kung saan siya namatay, sabi niya. Doon lang siya tuluyang makakaalis. Pero paano kung may masamang mangyari? Sa kabila ng panganib, pinuntahan ni Mika at Ryan ang lumang tindahan kung saan pinaslang si Maria Isabel. Isinaboy nila ang gas sa paligid at sinindihan ito. Sa isang iglap, lumiyab ang buong lugar. Kasabay ng pagtaas ng apoy, lumitaw ang imahe ng White Lady. Umiiyak, nagsusumamo, pero sa huli ay nagsimulang sumisigaw ng galit. Hindi niyo ako mapapalaya. Mula sa usok, lumabas ang 4 na lalaking may mantsa ng dugo sa katawan. Sila ang mga lalaking pumatay kay Maria Isabel.
Sila ang mga nilason ng sumpa, bulong ni Ryan. Ngunit bago nila matakasan ang nagliliyab na gusali, may isang anino ang lumabas mula sa White Lady, isang mas malakas at mas madilim na puwersa. Ang sumpa ay hindi pa tapos. Ang huling sakripisyo. Sa isang iglap, lumitaw ang isang lumang orasan sa loob ng nagliliyab na tindahan. Tumitiktak ng mabilis pa atras. Kailangan nating tapusin ito bago tuluyang bumukas ang lagusan ng dilim. Sigaw ni Mang Erning. Ngunit sa oras na iyon, biglang natagpuan ni Mika ang sarili sa isang kakaibang lugar. Isang abandonadong Colon Street. Walang tao, walang ingay, maliban sa isang umiiyak na babae. Si Maria Isabel. Tulungan mo akong makalaya, bulong ng dalaga. Paano kita matutulungan? Tanong ni Mika. Patayin mo ang huling nagtatago. Sa puntong iyon, naintindihan ni Mika ang lahat. Buhay pa ang huling lalaking pumatay kay Maria Isabel. Siya ang may-ari ng isang malaking hotel sa Cebu, isang taong makapangyarihan. Hanggat buhay siya, hindi ako makakaalis. Nang bumalik ang ulirat ni Mika, nakita niyang lumabas sila sa nagliliyab na tindahan. Ngunit isang bagay ang nag-iba. May sugat siya sa kanyang kamay at sa harapan niya nakangiti ang White Lady. Binuksan mo ang pinto, Mika. At doon niya naintindihan, siya na ngayon ang susunod na magdadala ng sumpa. Ang White Lady sa Colon Street, isang horror series, episodes 11 hanggang 15. Sobrang nakakatakot, sobrang intense at puno ng matinding takot. Ang sumpang dala ni Mika. Pagkatapos ng sunog sa lumang tindahan, inakala ni Mika at Ryan na natapos na ang lahat. Ngunit isang linggo ang lumipas, nagsimula siyang makakita ng anino sa kanyang silid. Isang babaeng nakaputi, nakatayo sa dulo ng kanyang kama. Mika, binuksan mo ang pinto. Gusto niyang sumigaw pero hindi niya magawa. Naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang leeg. Tandaan mo, ikaw na ang susunod. Bigla siyang nagising. Isa lang ba itong panaginip? Pero nang lumingon siya sa kanyang braso, may bakas ng mga daliri, tila hinawakan talaga siya. Lumapit siya kay Mang Erning pero isang masamang balita ang bumungad sa kanya. Mika, may marka ka ng sumpa. Anong ibig mong sabihin? Ikaw na ang susunod na tagapagdalala ng puot ng White Lady. At bago pa siya makapagtanong pa, biglang bumukas ang pinto ng bahay ni Mang Erning at isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan sa kanila. Sa harap ng pinto, may isang itim na anino na unti-unting nabubuo sa anyo ng isang babae. Wala nang makakatakas. Ang madugong alay. Hindi na mapakali si Mika. Alam niyang nasa kanya na ang sumpa. Tuwing tagabi, may naririnig siyang mga bulong mula sa dilim, may mga aninong gumagalaw sa loob ng kanyang kwarto. Kailangan nating hanapin ang huling lalaki, sabi ni Ryan. Kung siya ang dahilan ng sumpa, dapat natin siyang tapusin. Dinala sila ng investigasyon sa isang matandang hotel sa Cebu, ang Grand Oro Hotel, pagmamay-ari ng Roberto Chua, ang huling lalaking sangkot sa pagkamatay ni Maria Isabel. Pagpasok nila sa hotel, agad nilang naramdaman ang bigat ng hangin, parang may nakatingin sa kanila. Sa likod ng front desk, may isang lumang larawan.
isang grupo ng lalaking naka-Amerikana. Isa sa kanila, si Roberto Chua. Nandito siya. Pero bago pa sila makapagtanong, biglang nag-off ang lahat ng ilaw sa hotel. Sa dilim, may lumalakad na puting anino sa hallway. Ang kwarto ng kamatayan. Dali-daling pumasok sina Mika at Ryan sa isang silid. Huminga sila ng malalim. Kailangan nating mahanap si Roberto Chua bago tayo maabutan ng White Lady, sabi ni Ryan. Pero nang linggunin nila ang kwarto, isang lumang bintana ang kanilang nakita. Sa kabila nito, may isang babaeng nakatayo sa dilim, nakangiti. Biglang bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa harapan nila, si Roberto Chua. Alam ko kung bakit kayo nandito, aniya. Pero hindi niyo ako kayang saktan. Hindi niyo ako pwedeng patayin. Hindi ka namin kailangang patayin, pero siya, oo, sagot ni Mika. Lumamig ang hangin. Sa likuran ni Roberto Chua, may lumitaw na mga maputlang kamay na dumakma sa kanyang leeg. Wag, wag. Nagsimula siyang kaladkarin ng White Lady patungo sa madilim na banyo ng kanyang silid. Tama na, hindi ako nag-isa, sigaw niya. At doon nila nalaman ang mas malaking lihim. May isang taong mas masama kaysa sa akin. Siya ang tunay na dahilan kung bakit hindi natatapos ang sumpang ito. Ang hukay sa ilalim ng lumahaong kalsada. Sa pag-aakalang tapos na ang lahat matapos mamatay si Roberto Chua, bumalik sina Mika at Ryan kay Mang Erning. Anong ibig niyang sabihin, may mas masamang tao pa? Tanong ni Mika. Tumango ang matanda. Hindi pa natatapos ang sumpa dahil may isa pang nilalang na nagpapatibay nito. Dinala sila ni Mang Erning sa ilalim ng lumang tulay sa Colon Street. Doon nakatago ang isang lumang altar, puno ng kandila at dugo. May isang tao noon na sumamba sa kadiliman para itago ang kasalanan ng mga kriminal sa Colon. Sabi ng matanda, ang sumpang ito ay hindi lang ganti. Ito ay isang sakripisyong itinuloy ng isang kulto. Habang tinititigan ni Mika ang altar, may narinig siyang mahina ngunit malamig na tinig sa kanyang likuran. Mika, hindi ka makakatakas. Sa likod niya, naroon ang White Lady, ngunit may kakaiba sa kanya ngayon. Mas itim ang kanyang mata, mas matalim ang kanyang ngiti. Hindi na lang siya multo, isa na siyang nilalang ng dilim. Ang huling oras ng kadiliman, ang sumpa ay hindi natatapos. Alam na ni Mika at Ryan ng totoo, may isang kulto na nagpatibay sa sumpa at sila ang may hawak ng tunay na kapangyarihan. Kailangan nating sirain ang altar. Ngunit bago pa sila makagalaw, biglang nag-brown out sa buong Colon Street. Sa dilim, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Wala nang makakalabas. Mula sa anino, lumabas ang mga nilalang na walang muka, itim na anino na may mahahabang kuko. Takbo si Mika at Ryan papunta sa altar. Sinindihan ni Ryan ang gas habang si Mika ay hawak ang isang posporo. Magsindi ka na, sigaw ni Ryan. Ngunit bago niya magawa iyon, isang kamay ang dumakma sa kanyang leeg at inangat siya sa ere. Ikaw ang susunod na sakripisyo, Mika.
Sa puntong iyon, alam niyang hindi na siya maaaring umatras. Hinawakan niya ang posporo, sinindihan ito at hinagis sa altar. Boom! Liyab, apoy, sigawan. Nagsimulang mawala ang mga anino. Ang White Lady ay lumingon kay Mika sa huling pagkakataon. May luhang dumadaloy sa kanyang mukha bago siya naglaho sa hangin. Ang Colon Street ay tahimik ulit. Natapos na ba ang sumpa o may mas matindi pang paparating? Ang pagsilang ng mas malaking kasamaan. Matapos nilang sunugin ang altar, akala ni Mika at Ryan ay tapos na ang sumpa. Ngunit mali sila. Kinabukasan, sa mismong lugar kung saan natunaw ang altar, isang bagong marka ang lumitaw sa lupa. Isang itim na simbolo na hugis mata. Sa gitna ng marka, isang anino ang dahan-dahang bumangon mula sa lupa. Hindi ito ang White Lady. Isa itong mas matandang nilalang, mas matindi at mas madilim. Pinakawalan ninyo ako. Nagising si Mika sa gitna ng gabi, habol ang hininga. Nanaginip siya, isang panaginip kung saan may isang nilalang na bumubulong sa kanyang tenga. Ikaw ang pumalit sa kanya, ikaw na ngayon ang may dala ng sumpa. Pagtingin niya sa salamin, nakita niyang ang kanyang mata ay unti-unting nagiging itim. Ang muling paglitaw ng mga patay. Nagpasiya silang bumalik kay Mang Erning, ngunit nang makarating sila sa bahay nito, sarado ang pinto. Mang Erning, kailangan namin kayo. Sigaw ni Ryan. Walang sagot. Pinilit nilang buksan ang pinto. At nang tuluyan itong bumukas, tumambad sa kanila ang isang bangkay. Si Mang Erning, nakabitin sa kisame, may nakasulat sa kanyang dibdib gamit ang dugo. Huli na ang lahat. Biglang lumamig ang hangin. Sa paligid, lumitaw ang mga patay, mga dating biktima ng White Lady. Ang kanilang mga mata ay puti, walang buhay. Hindi kayo makakatakas. Ang pintuan patungo sa kadiliman. Nagtakbuhan sila palabas, ngunit bawat eskinita sa Colon Street ay tila nagbago. Mas makitid, mas madilim, parang isang maze. Hanggang sa humantong sila sa isang lumang gusali, isang abandonadong sinehan na matagal nang sarado. Dito nagsimula ang lahat, sabi ni Mika. Dito natin dapat tapusin ito. Habang papasok sila, isang matandang libro ang nakita nila sa sahig. Sa loob nito may nakasulat na babala. Huwag ninyong bubuksan ang pinto sa likod ng entablado. May isang nilalang doon na hindi dapat palayain. Ngunit huli na. Bumukas ang pinto. At mula rito, isang napakalaking anino ang lumabas. Isang nilalang na may maraming kamay at walang muka. Kayo ang nagpalaya sa akin. Ang huling gabi sa Colon Street. Sinubukan nilang tumakbo pero hindi na sila makalabas ng sinehan. Ang pinto ay nawala, ang bintana ay nagsara ng kusa. Anong gagawin natin? Sigaw ni Ryan. Napatingin si Mika sa kanyang mga kamay. Unti-unti siyang nagbabago, ang kanyang balat ay lumalamig. Ryan, ako ang naging bagong lalagyan ng sumpa. Sa gitna ng sinehan, lumitaw ang White Lady. Ngunit ngayon, hindi na siya mukhang multo. Mukha na siyang demonyo. Sumama ka sa akin, Mika. Wala ka ng matatakasan. Pero
Bago pa siya mahawakan ng White Lady, biglang nagliwanag ang buong lugar. Isang matandang monghe ang lumitaw sa gitna ng sinehan, hawak ang isang sinaunang dasal. May isang paraan para tapusin ito. Ang huling sakripisyo. Anong paraan? Tanong ni Mika. Kailangan mong ialay ang iyong sarili, isang bagong lalagyan ang dapat mamatay upang tuluyang masira ang sumpa. Nanlaki ang mata ni Mika. Ako? Hindi ako mamamatay. Ngunit nang lumapit sa kanya ang White Lady, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Ang sumpa ay nasa kanya na. Mika, kailangan mong pumili, sigaw ni Ryan. Alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Kung hindi siya ang mamamatay, ang sumpa ay magpapatuloy at lalaganap pa sa mas maraming tao. Huminga siya ng malalim, hinawakan ng lumang kutsilyo mula sa altar ng sinehan at sinaksak ang kanyang sarili sa dibdib. Isang malakas na sigaw ang pumuno sa buong Colon Street. Ang White Lady ay bumagsak sa lupa, lumiliit ang katawan hanggang sa maging abo. Ang mga patay ay nawala. At ang sinehan tuluyang naglaho sa realidad. Kinabukasan, nagising si Ryan sa gilid ng kalsada. Wala na ang Colon Street na kilala niya. Ang lumang sinehan ay naglaho. At si Mika, wala na. Nawala na ba ang sumpa? Tanong niya sa sarili. Ngunit bago siya umalis, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanya. At sa dulo ng kalsada, may isang babaeng nakaputi, nakatayo, nakatingin sa kanya. Ngumingiti. Hindi pa tapos ang lahat.